na ako dun ah. So, ito. Kanina kasi, wala kaninang parang napapagod yung isip ko. Pagod ng physical. Yung physical energy ko, yung spiritual energy ko, parang bumababa. So, papagod ako. Nararamdaman ko yung pagod ko sa katawan. Tapos bigla na lang ako nagagalit. Nakakailang beses na ako sumisigaw. Sabi ko, parang feeling ko na under attack ako. Ulit. Feeling ko na under attack ako ng enemy. Mga kalaban. Kalaban sa huwag ko. Basta nararamdaman ko eh. Kasi sabi nga, may mga nakatalaga daw sa atin na nagbabantay. Hindi lang guardian angels. Meron din silang yung mga familiar spirits. Habang lumalaki tayo, mula baby, pagkasilang natin, hanggang sa lumaki tayo, hanggang sa magkaroon ng tayo ng sariling pamilya. So, nandiyan pa rin sila. So, yun yung familiar spirit na sila nakabantay. Pinapanood nila yung kung ano yung mga ginagawa natin sa araw-araw. At saka, kung saan tayo mahina, kung saan tayo malakas, kung saan tayo madaling mamamanipula. Yung kanina, lalaba kasi ako. Parang feeling ko nagsasabay-sabay yung isip ko, tapos yung ginagawa ko dito sa bigla. Wala, kanina pa ako galit. I'm so stressed. Tapos sabi ko, paano ba to? Ang dami ko pang gagawin eh. Gagawin akong may bibilhin pa. Magbabandaw, magsasampay, kailangan na matuyo. Tapos, papakain pa ng anak. Papakain pa ng pusa. Tapos, sumabay pa yung anak ko, nagpupo. Lugasan ko yun. Para ba akong sumasabog na. Nagkukuha naman ako ng sinampay. Nagpipinaw ako. May nalaglag na naman. Habang natatanggal ako ng hangin. Habang tumatakbo yung oras, parang napupuno yung galit sa isip ko. So, ayun. Ang ginawa ko kanina, nagpray ako. Sabi ko, huwag niyo pong hayaan na maapektuhan ako ng galit. So, binago ko. Sabi ko, Lord, tanggalin niyo po ang galit na nararamdaman ko sa katawan ko, tsaka ang galit na nananamo sa isip ko, kasi nagkakaroon ako, nagugulo yung iniisip ko eh. Kaya sabi ko, kailangan ko talagang ipag-pray kay Lord. Kasi pag hindi talaga nga abutin ako ng hanggang alas 5, abutin ako ng tubog ng araw. Kaya nga sabi sa scripture, huwag mong hahayaan na ang galit mo ay lubugan ng araw. So yun, naisip ko, oo nga pala. So don't be anxious, sabi ni Jesus. Huwag mong hayaan, don't be anxious. So, ang gagawin mo is kunin mo, tapos you tear it down, and then tell it to obey Christ. Hindi ko alam kung yun yung tamang script, yung tamang verse. Kung bawang ganun may nararamdaman kayo na you're feeling anxious, you're feeling tired, you're feeling angry, or basta parang gusto niyo maging destructive, ipag-pray niyo lang kay God, kay Lord Jesus, para ma-clear yung mind niyo, maging peaceful.
Kasi nga sabi nga, di ba, lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagod. Bigyan ko kayo ng pahinga. So, yun, shinare ko lang. Kasi, papagod ako. Ngayon, kumakalma na yung isip ko pagkatapos ko mag-pray. So, kanina lang yun, pagka nagsasampay na kasi ako ng mga damit. So, yun lang. Gusto ko lang i-share. Kanina, di ba, sabi ko nga, pupuno ako ng galit. So, hindi pa naman ako nakakapagsalita ng masama. Hindi maganda. Pero walang kabuluhan. So, siguro yun yung pinipigilan ko kaya ako sobrang pagod. Kasi nakikipaglaban pala akong yung spiritual warfare. Ang tawag dun. So, we battle against, we do not wrestle against flesh and blood, pero against principalities, dominions, ano pa ba? Basta yun. Meron pa yung kadugtong. Hindi ko na nga sinabi. Kasi nga, ito mga familiar spirit na to, ito yung mga bumubulong sa atin para gumawa tayo ng masama. So kapag yun nakarating sa puso natin, yun, dun na tayo magkakasala. Tapos lalabas sa bibig natin. Yung iba naman by actions. So hindi lang by tongues, by actions. So yun ang kailangan nating pigilan mangyari at huwag nating gawin. Nakapagod. Pagod ako doon. Ano bang dapat natin gawin? So, kailangan natin mag-pray. Mag-pray tayo kay God ng protection. Kanina kasi nag-pray ako. So, kung gusto ko lang sa ng clear mind and pure heart, malinis na puso, heart of flesh, para hindi naman ako maging heart of stone. Hindi naman ako maging manhid. Kaya lang, nakalimutan ko. Hindi ko na isama sa prayer ko is protection. Which is kailangan natin. So, ang pag-pray natin is the full armor of God. So, we pray like, please Lord, give me the protection, which is the armor of God. Give me the armor of God to withstand all evil that are trying to destroy and tempt us. So mentally, spiritually, and physically.